Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Welcome to episode 292. Ako po si Earl, ang inyong campmaster. At ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. Ang San Telmo Society segment ay ang listener stories ng ating show kung saan babasahin ko mga kwento mula mismo sa ating mga tagapakinig. I just wanted to invite everyone to follow our YouTube channel and just search for Philippine Campfire Stories sa YouTube for our video podcast. And syempre, kung di nyo pa nabibigyan ng 5-star rating ang ating show sa Spotify, ay pwede nyo rin pong puntahan ang Spotify channel natin. Pakibigyan naman po kami ng 5 stars. Kasi this gives small podcasts like ours a chance to be seen and listened to. Sa lahat ng mga nakasuporta at susuporta, maraming salamat po sa inyo. Ang unang kwento ngayong gabi ay mula kay JB. Sabi niya ay mahilig daw silang magkakapatid na makinig ng podcast natin, lalo na kapag gumagawa ng mga gawaing bahay. At nakikinig sila since 2023. Yan, pakinggan natin ang kwento ni JB. Hi Campmaster, ako po si JB. I've been a silent listener since 2023. But this time, I want to share my katatakutan story. Ang family namin ay nakatira sa isang maliit na barangay sa Sorsogon. Isang compound kaming magkakapamilya. That time, ang dami pang puno dito, katulad ng pili, mangga, niyog at baligang. Wala ring concrete na daanan. Sasadyain pa ang purok namin. Kailangan pa pong maglakad mula sa main road ng barangay for about 3 minutes para makapunta sa amin. Typical na malayong baryo. Nangyari ito noong taong 2004. Sa taong iyon, I remember na 2 ang buntis sa purok namin. Si Mama at ang kapitbahay namin. 4 years old pa lang ako noon, and I clearly remember the exact date this happened kasi it was the time after manganak ni Mama sa sumunod kong twin brothers at Biyernes Santo po ito nangyari. Walang tao sa bahay noon. Nasa hospital pa si Mama at Papa na nagpaplano pang umuwi kinabukasan. Dahil ako lang ang nakatira sa bahay namin, doon muna ako tumuloy sa bahay nila Lola. Magkalapit lang po ang bahay namin. Napapagitnaan lang ng isang punong mangga. Nakagawian na namin noon na manood ng prosesyon ng mga santo tuwing Biyernes Santo. Lahat po kami ay pumunta sa sentro para manood. Magagabi na noon and my Lola decided na umuwi na. Ako, si Lola at Tita. Pero naiwan sa sentro si Lolo at Tito. Nang makarating kami sa bahay ni Lola, nagprepare na ng dinner si Tita. Corned beef po ang ulam namin. Si Lola naman ay sandali ang pumunta ng bahay para maglinis dahil darating na sila Mama kinabukasan. Maya-maya pa ay narinig ko si Lola na tinatawag si Tita mula sa bintana ng bahay namin. Tinatanong niya kung may narinig daw ba kaming parang may bumato sa yerong bubungan ng bahay. Kami naman ni Tita ay nasa kusina ng bahay nila Lola. Sinilip namin mula sa pinto si Lola. Sumagot naman si Tita na wala naman kaming narinig na ganoon. Isara niyo ang pinto at mga bintana, sigaw ni Lola. Those words really sent shivers down my spine. Sa tono pa lang ng boses ni Lola at Tita, pati na rin sa expressions ng mga mukha nila, talagang kinabahan na ako. Bumalik si Lola at sinamahan kami ni Tita. Sinirahan namin ang mga bintana at pinto. Doon na din nagkwento si Lola na may narinig siyang parang may malaking bagay na bumagsak sa bubungan ng bahay namin. Kasabay sa tunog na yon ay ang tunog na parang may sinisigaang lantang mga dahon. Pinapakiramdaman din namin ang paligid. We grew up in a barrio. Usap-usapan noon dito ang mga aswang kaya naging vigilant kami. Siguro after an hour, wala na kaming narinig na ganun. Nasa sala kaming 3 nang biglang may kumatok sa main door. Kinakabahan pa kaming buksan ng pinto. Nakailang katok siya bago magsalita. Ma, pakibuksan ng pinto. Si Tito pala. Pinagbuksan namin siya.
Agad na bungad ni Lola kay Tito ay ang tanong na kung may narinig ba siyang weird na sound sa labas. Sinagot naman ni Tito na wala siyang narinig at agad-agad namang pumunta sa kusina para kumain. Kinuwento ni Lola kay Tito ang narinig niya. Baka daw gutom at pagod lang si Lola kaya kung ano-ano ang mga naririnig. Napatigil si Tito sa pagsubo ng pagkain. Natahimik siya at lumingalinga na para bang nakikiramdam. Ayun na naman ang tunog. Tunog na parang nasusunog na tuyong dahon. But this time, may narinig kaming malakas na hangin. Ang tunog na parang may malaking pakpak na humihiwa sa hangin. Imagine that sound. Napamura ng malutong si Tito. Agad siyang pumunta sa baba ng kusina, kinuha ang itak ni Lolo at humugot din siya ng isang kahoy na may kaunting siga mula sa pinaglutuan kanina ni Tita. Bumalik siya sa kusina. He stayed at the door, listening intently. Kaming tatlo naman nila Lola ay nandun lang sa likod ni Tito. Sa takot ko noon, kapit na kapit ako sa tita ko. This time, the sound was very clear. Tunog ng sinusunog na tuyong dahon at malakas na hangin na tila bang may pakpak na pumapagaspas. Parang may kung anong bagay or nilalang na nasa taas namin na naglilikha ng ganoong tunog. Nagsimula sa likod ng bahay nila Lola. Nasa puno ng pili, sabi ni Tito. Maya-maya pa ay lumipat ang tunog sa puno ng balig-ang na malapit sa porch ng bahay nila Lola. Sunod ay sa puno ng niyog. Makatapos naman ay sa puno ng mangga na nasa harapan ng kusina na kung saan andun kami. May distansya ang puno ng mangga sa bahay nila Lola. Nung marinig ni Tito na nandun sa puno ng mangga ang tunog, binaton niya ang hawak niyang kahoy na may siga sa taas ng puno. Rinig namin ang kahoy na tumama sa mga dahon ng mangga. Pero wala kaming narinig na pagbagsak nito sa lupa. We're thinking either nakasabit ito sa mga sanga ng mangga or sabi ni Tito, baka nasalo ito ng kung ano mang klaseng nilalang ang nandoon sa taas ng puno ng mangga. Kaya agad na sinara ni Tito ang pinto ng kusina. Baka kamo iba to pabalik ang kahoy. Sa sobrang takot namin, kinuha ni Lola ang kanyang Biblia at pinahawakan sa amin. Kay Tita naman ang palaspas na may bendisyon at kay Lola naman ang rosaryo. Pinapakiramdaman pa rin namin ang tunog. Palipat-lipat ng puno ang pinanggagalingan ng tunog. Ramdam namin na sobrang lapit nito sa bahay nila Lola. At maya pa ay narinig namin ang boses ng isa ko pang tita na pamangkin ni Lola. Malapit lang din ang bahay nila. My estimate was about 100 meters or more ang distansya ng bahay nila sa bahay ni Lola. Manay! Manay! May aswang dito! Tawag ng tita ko kay Lola. Doon na kami kinilabutan. Ibig sabihin ba, marami ang aswang na umaalgid that night? Ramdam namin ang takot sa boses ng tita ko nung sinabi niyang may naglalakad sa bubungan nila. Mag-isa lang siya sa bahay nila dahil hindi pa din umuwi ang mga kasamahan niya na andun pa rin sa sentro nanonood ng prosesyon. Kaya yung takot niya mas lalong lumala. Tito insisted na pumunta sa bahay ni tita para samahan siya doon. Matapang ang tito ko, pulis ba naman eh. Kinuha niya ang flashlight, dala-dala niya ang itak at agad na lumabas ng kusina. Saglit lang ang lumipas nang bumalik si tito sa amin. Hindi pala siya nakakatuloy papunta doon. Sinusundan raw siya. Tinutukan niya ng flashlight ang paligid niya, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, pati sa taas niya. Wala siyang mahagip na kung anumang nilalang na kayang lumikha ng ganoong tunog. Pero ramdam niyang sinusundan siya. Kahit pala pulis, matatakot din. Nagpalitan ng mga sigaw si tita at lola. Sinasabing huwag lumabas, magdasal, kumuha ng anumang bagay na proteksyon at murahin daw ang aswang. Pinapakiramdaman namin ang paligid. Minsan nawawala ang tunog. Pero bumabalik din. May isang pangyayari that night na hindi ko makakalimutan. Nung tumigil ang tunog, binuksan ni Lola ng bahagya ang bintana sa kwarto niya. Sumilip siya doon. Take note po na wooden jalousie window yun. Tinaas niya ang lever ng bintana with her right hand. She stayed at that position. Bigla na lang namin siyang narinig na sumigaw na parang nasasaktan. Nakita namin siya na kinakapa ang kanang siko hanggang braso. Tinusok ako. Patuloy ang pagkapa niya sa siko niya.
Hinahanap niya kung may sugat ba na parang tinusukan. Pero wala. Walang sugat, walang dugo doon sa siko ni Lola. Pero sobrang sakit at hapdi raw ng nararamdaman niya. Mangiyak-ngiyak noon ang lola ko. Hindi ko maalala kung gaano katagal ang pangyayaring yun. Palipat-lipat din ng puno ang pinanggagalingan ng tunog. Hanggang sa hindi na namin yun narinig. I remember na may 3 lalaki na pumunta sa amin that night. Mga kalalakihan na kapitbahay namin. Medyo lalakarin na ang layo ng mga bahay nila sa amin. May mga dala silang itak, flashlights, at narinig daw nila ang sigawan dito sa amin. Tinanong nila kami kung may narinig daw ba kaming mga weird sounds. Ang isa sa 3 lalaki na yon ay ang asawa ng buntis din naming kapitbahay. May naririnig din pala sila. Meron din pala dun sa kanila. Hindi ko na malala kung paano ba nakatulog that night. Kapag kinikwento ito ng lola ko, sinasabi niya sa akin na nilagnat raw ako noon kinabukasan. Sobrang taas daw ng lagnat ko. Hindi kami sa hospital pumunta kundi sa albularyo. Sabi ng albularyo, si mama raw ang target ng mga nilalang na yun. Buti na lang, nasa hospital si mama. Sinabi din ni lola na kinaumagahan noon, sa ilalim ng puno ng baligang ay may isang tumpok na parang dumi ng manok. Pero kasing marami daw ito ng dumi ng kalabaw. Parang dumi daw ng isang malaking ibon. Hinahanap rin doon ng tito ko yung kahoy na binato niya sa puno ng mangga pero hindi raw niya mahanap. Wala sa bubong ng bahay namin, mas lalong wala sa bakuran namin. Sabi ni mama, buti na lang at hindi nalaman ng mga nilalang na yon kung nasan siya. May hinala din si mama na isa doon sa matandang babae sa palengke na panay titig sa kanya nung pinagbubuntis pa niya ang 2 kapatid. Thank you po sa pakikinig. Sana nagustuhan niyo po. Pasensya na po kung medyo mahaba. Marami pa po akong gustong i-share na katatakutan pero baka sa susunod na lang. Thank you, Campmaster, pati na rin sa mga listeners. Thank you for creating this amazing podcast. God bless. Hi JB, maraming salamat sa kwento ng pamilya niyo. Gusto ko yung mga ganitong kwento. Sobrang calculating ng mga aswang na isinabay nila yung attack kung kailan may prosesyon at Biyernes Santo dun sa sentro ng bayan para distracted yung mga tao. And it doesn't help na sobrang isolated pa nung bahay ninyo. Yung complex nyo kasi 'di ba sabi nyo medyo nakahiwalay siya sa baryo. So parang it's the perfect recipe para sa isang aswang attack na Friday night, Friday na ano ba yun, yung Biyernes Santo. Tapos nakahiwalay pa yung bahay ninyo. Tapos merong 2 buntis, yung isa kambal pa. So parang yes, ano yun, parang ano yun parang lucky strike talaga yun sa mga sa aswang, 'di ba? Pero for me, yung scary part nun is yung sobrang sentient yung mga umaatake. Ibig sabihin ay taga dun lang sila kasi alam nila kung kailan talaga magandang lumusob. Thank you for this aswang story, JB. Magbabalik pa tayo for other stories from the campers. That and more coming up next. And we're back in San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Ang next story ay submitted by Richard at ito ay mula sa karanasan ng kanyang kakambal na si Ronald at ang kakaibang pangyayari sa kanilang mga buhay. Hello Campmaster, ako po si Richard and I am an avid listener of this podcast. I listen to this podcast every night before I sleep. Pampatulog kumbaga. Itong kwento ko happened in 2000, noong high school pa lang ako sa Iloilo. May kakambal akong pangalan naman ay Ronald. Kilalang bully sa campus ang kakambal kong si Ronald. Isa sa hilig niyang ibully ay si Francis.
Lagi niyang kinukuha ang baon nitong pagkain. Kung minsan naman ay tinatapon sa basurahan ang mga notebook nito. Isang araw habang pauwi kami ni Ronald ay nakasalubong namin ang lola ni Francis na si Manay Lapa. Sama ang tingin nito kay Ronald na para bang nagsusumbong ang apo niyang si Francis sa mga pambubuli ng kapatid ko. Kinabahan ako ng bahagya kasi may chismis na may lahing aswang at mangkukulam ang pamilya nila sa sityo namin. Hindi nakapasok ng eskwela si Ronald dahil sa labis na pagsakit ng kanyang tiyan. Naging okay na rin naman si Ronald kinabukasan at nakapasok na ulit. Pero hindi doon natapos ang pamimilipit niya. Hanggang sa naging paulit-ulit at pabalik-balik na ito. Ilang beses na namin dinala si Ronald sa ospital pero hindi malaman ng doktor kung ano ba ang problema. Kaya't nirapat na lumapit si Mama sa kakilala niyang manggagamot ang kalagayan ni Ronald. Sinundo namin ni Mama ang manggagamot pero habang pauwi kami ay parang may gumagawa ng paraan na hindi kami makarating. Sa kabilang barangay lang naman ang manggagamot kaya hindi ito malayo mula sa amin. Habang binabaybay ng tricycle ang daan patungo sa bahay ay biglang may mga kakaibang hayop. May mga baka, kambing, mga kabayong humarang sa amin. Mula pa nung bata kami ni Ronald ay dito na kami nakatira kaya alam kong walang nag-aalaga ng kambing, baka o kabayo sa mga kapitbahay namin. Pagdating namin sa bahay ay umiiyak na si Papa at Lola habang yakap-yakap ang malamig na bangkay ni Ronald. Ayon sa kwento ng manggagamot ay maaaring gawa iyon ng isang mangkukulam. Ani niya, kinuha nito ang kaluluwa ni Ronald. Pagkatapos ng school year ay lumipat na kami ni na Mama at Papa sa Maynila para doon magkolehiyo. Ang huling balita ko sa probinsya ay naipasa raw kay Francis ang sisiw ni Manay Lapa. Hanggang dito na lang, Camp Master. Pasensya na ako medyo mahaba. Salamat sa pakikinig. Hi Richard, salamat sa kwento niyo ng kakambal mo. Parang nasakto naman na kambal na naman kasi kanina yung kwento ni JB tungkol din sa pagbubuntis ng nanay niya sa kambal niyang kapatid. Tapos ito, kambal ulit. At parehong na-target na mga hindi pangkaraniwang nilalang. Although hindi tayo nagko-condone ng bullying, sana hindi naman namatay si Ronald, especially at a young age. Hopefully, this story serves as a reminder to extend kindness to each other when possible. The next story is from Kyle at ang kanyang kwento ay mula pa sa kanyang childhood sa lugar nila sa Cainta. Pakinggan natin ang kwento. Hello Camp Master, ako si Kyle from Cainta, Rizal. Naalala ko, sabi mo sa isa mong mga episode na ang era of 1990s is a different time. I agree with you as a batang 90s. Gusto ko lang ibahagi sa iyo ang mga naging karanasan ko dito sa aming bahay sa Cainta na nagsimula noong dekada 90. Dito ako lumaki at nasaksihan ko ang pagbabago sa lugar na ito. Dahil kakaunti lang ang mga bahay, magkakalayo at masukal pa ang paligid. Maraming puno at ang mga bahay ay mga kubo lamang. Ito ang aking kwento. Maliit pa ako noon. Hindi ko matandaan kung ilang taon ako pero alam ko na hindi pa ako pumapasok sa school. Ang bahay namin, katulad ng iba pang mga bahay, ay kubo. Gawa sa mga retaso ng plywood, ang mga dingding. At wala pa kaming kadikit ng mga bahay. Mga bakanting lote lang na puno ng mga ligaw na halaman at puno. Tuwing gabi pag natutulog kami, lagi akong katabi ng nanay ko. At ang pwesto ko ay sa tabi ng dingding. Ang dingding namin ay may mga maliliit na butas. May mga gabi, lalo pag maliwanag ang buwan, nasisilip ko yung tabi ng bahay namin. Take note, may maliit na butas sa dingding, malapit sa mukha ko. Isang gabi, habang papatulog na kami, napansin ko na parang may gumagalaw sa butas ng dingding na malapit sa mukha ko. Out of curiosity, sinilip ko. Ang nakita ko ay daliri ng tao na parang pilit pumapasok sa butas. Tandang-tanda ko yung detalye. Hugis daliri ng tao na may kuko. Tapos,
Pag ibababa ko ng bahagya yung ulo ko, parang umaalis din yung daliri. Ang ginagawa ko, parang hide and seek. Sinusubukan kong biglang sisilip kung sasabay bang magpapakita yung daliri. Sabay na sabay nga. Pag bigla akong sisilip, bigla ding magpapakita yung daliri. Nangyari ito ng ilang gabi. Paggising ko naman sa umaga, pumupunta ako sa tabi ng bahay namin. Doon sa area na may butas kung saan sumisilip yung daliri. Pero wala akong nakikita. Hindi ko na to nakwento kahit kanino at lumipas lang na parang alaalang hindi ko sigurado kung nangyari nga ba o hindi. Hindi ko din maalala na nakaramdam ako ng takot. Siguro dahil bata pa ako, wala pa akong muwang sa mga ganong katatakutan. Fast forward, ngayong 32 years old na ako, nakatira pa din kami sa same na lote. Sementado na ang bahay namin. Mga 3 years ago, nakwento ko to sa nanay ko. Nagsabi niya, kaya pala paggabi pasilip-silip ka sa butas ng dingding. Tapos pagising mo sa umaga, pumupunta ka sa tabing bahay, saka nakatulala ka lang. This confirmed na nangyari nga ito nung bata pa ako. Marami pang mga nangyari dito sa bahay namin sa Kainta nung maliit ako. Naranasan ko din yung isa sa favorite kong laruan ay biglang naglaho sa harapan ko as in naging transparent at nawala. Kahit ngayong sementado na ang bahay namin, marami pa ding mga kwento. Mga katok sa pinto ng kwarto ko kahit wala namang tao. May naririnig na naglalaro ng holen kapag mag-isa lang sa bahay ng kapatid ko. May mga tunog ng barya na bumabagsak, umaapak at lumulundag sa kama ng kuya ko. May nakitang hita at paa ng tao na tumatakbo papasok ng bahay namin. At biglang kakalabog yung cabinet. Marami pang iba. Pero siguro, those are stories for another time. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat, Sir Earl. P.S. Kaboses mo po yung crush ko. Hi, Kyle. Salamat sa kwento mo from your childhood. That was a very clear and fond memory. Baka may natutuwa lang sa'yo ng mga panahon na yun and they were just being playful with you. Minsan kasi, kahit gusto kong interpret na nakakatakot ang isang kwento, may mga ganitong kwento na nahahanapan ko ng lightness kahit na it's laced with strangeness. P.S. Sana mapansin ka rin ang crush mo. Thank you, Kyle. Our last story is coming from Jess and he's a native of Bacolod City. It is itong kwento tungkol na naman sa isa na namang buntis sa bahay nila. This time, it's his mom. Pakinggan natin ang kwento ni Jess. Hello CM, I'm Chess from Bacolod City and I've been listening to Campfire Stories since last year at sobrang na-entertain ako makinig kasi sobrang calming ng voice mo. I just want to share my mom's story 5 years ago noong time na she was pregnant with my youngest sibling. At that time, my mom was about 7 to 8 months pregnant and she was alone at our house since me and my other siblings are at school and my father is at work. It was afternoon when she was planning to get some rest sa kwarto nila. When she laid down after a few minutes, she immediately fell asleep. But after some time, she woke up because she felt like someone was looking at her. Ang posisyon kasi ng bed sa room is beside ng window. And at that time, yung curtain is nakataas para makapasok ang natural light sa loob ng room. Nakahiga siya sa side na nakatalikod sa window and when she tried to turn around para humarap sa window, may nakita siya na babaeng nakadungaw. Ang description ng mom ko sa kanya is short hair na medyo dark ang skin and ang kamay ay pinipilit ipasok sa window trying to reach my mom's tummy. My mom was so scared at that time pero mas nilakasan niya ang loob niya at pumikit ng kanyang mata and she prayed aloud. Pagkasabi niya, in Jesus' name, nag-open siya ng eyes niya. Biglang nawala. Simula nang nangyari yon sa nanay ko, hindi na namin siya pinabayaang mag-isa sa bahay hanggang she gave birth sa kapatid ko. It's really scary for me kasi the woman was trying to take my sibling from my mom's tummy. And hanggang ngayon, it's still a mystery sa amin. And wala na rin kami doon sa bahay na yon. Lumipat kami after a few months my mom gave birth.
Yun lamang po, CM. Thanks for reading my story and more power and God bless sa inyo. Chess, all the way from Bacolod City. Marami tayong mga tagapakinig sa Bacolod. Shoutout kay Jam, si Alexis, si Denise, I think si Jessa was also from Bacolod. Marami pang iba. At hindi ko naman sinasadya na buntis na naman yung episode pala today. So, parang pang ilang story na to na tungkol sa mga buntis na pinagtatangkaan ng aswang. Mapapa-imagine tuloy ako kung gaano kasarap sa panlasa nila ang isang baby. Yan. Hindi ako aswang pero ewan, hindi ko rin alam kung kumakain ba ako ng baby. Na-curious lang naman po ako. Kung may nakakaalam sa inyo kung how does that translate to a human version, gaano ba kasarap yun, comment nyo lang sa Spotify section. Anyway, salamat sa iyo, Chess. And ito na nga tayo sa ating camper shoutout. Magbabasa tayo ng mga comments mula sa ating mga nag-comment sa Spotify section. Sabi sa latest episode natin sa episode 290, Anton and Manila Rewind. Sabi ni Roan Loves Gray, "Oh my God, I thought Anton's name and voice is familiar, but we work in the same company." Yan. Oh, baka nga. DM's Jam. I heard po talaga the shushes. It's so legit. As in parang it's saying na stop talking talaga. Natakot din po ako. Yan, DM's Jam. Yan. Baka nga baka talaga may nagpapatahimik sa amin that day nung kinikwento yun. Ken Z0? Yan. I'm wondering where this house is located. I'm near the church na sinabi nila. Alam ko nabanggit na nila yan kung saan nakalimutan ko na rin. Basta sa Santo Domingo daw yun. But it's no longer inhabitable. I believe na medyo nasira na rin siya sa sobrang kalumaan. Yun. Isang anonymous, sabi niya, I genuinely thought the shush was edited in. Yan. Well, it's not. Kaya mas nakakatakot, diba? Rally the Ranger, sabi niya. Ayan, Post Rally. Sabi niya, i-imagine ko yung pitch black shadow ni Anton, parang Dementors ng Harry Potter. Sabi nila yun. Sabi daw nila yung frog ay swerte. Yan, oo nga yung frog ay swerte. Depende siguro sa culture. Grip lock, sabi niya, napansin ko na yung mga sit-sit sa original episode, when I compared it to this episode, mas na-enhance yung mga hush sounds and mas nakakakilabot. One of the best stories in this podcast. Ayan. Salamat, Griplock. Talagang best-selling story din yan si Anton and Manila. Rio 17, CM, sleep na ako. Gikapoy ko paminaw sa mga Pinoy nga Bisaya man. Unta pero amat na paminawon. I just wanna say you guys are assholes. Hindi ko tapos merong parang love emoji. Hindi ko alam kung siya na mistype. Baka I just wanna say you guys are awesome. Baka ganun. Hindi ko alam. Hindi ko rin naintindihan yung sinabi niya. Pero pina-translate ko yun. Parang ba yun? Parang daw. May ibig sabihin sila. Nakalimutan ko na tuloy. Because it's been 2 weeks. But anyway, thanks for the comment and for listening. Rio 17. Jelly the Ace. Kahit talaga balik-balikan stories nila Sir Anton at Manila, andun pa rin yung feeling na kaba saka amaze sa mga na-experience sila. Diba? Nakakatawa talaga yun, kapag pinapakinggan mo si Anton at Manila. I'm actually a fan of their stories din. Car. Sabi niya, their tandem and stories will never get old. Umuulan tapos mag-isa lang ako dito sa bahay. 3 hours before my shift ends. Just perfect. Yan, Car. I'm glad that we were able to deliver kahit na replay episode lang to. Thank you. D. May Sabit. Good day, CM. Pwede po mag-request? Rewind din kay Kuya Rally episode. Ayan. Nako, parang coming up next yan.
isipin na, hihikayatin natin si Rally na magkwento pa sa atin kasi may mga kwento rin yung anak niya eh. Nakakalimutan niyo yun na isang pamilya sila na may mga kwento. Yun, next time. Franco Lim. Hello po, CM. Sorry, I was not listening sa paalala mo. I was actually 8 years old today. Sorry po talaga. Franco, wag ka mag-alala. Hindi ako galit. And, since bata ka pa pala, please be mindful of the ones that you're hearing from this podcast. Sana lagi mong tatandaan na hindi ito pang mga kabataan. So, ito ay meant for adults also. Adults only. Kaya, kung may mga tanong ka, we will be here to guide you. Okay? Episode 291. Ayan. Ako, medyo marami to eh. Parang daming kwento. Pero, basa tayo ng mga ilan, no? Sabi ni 291, yung Anton and Manila na part 3. Sabi ni Mancy, topic lang namin to kanina sa group chat, pasabog CM. Medyo ka talaga, nakakakita ka ng future, Mancy. Hulaan mo talaga yung lapag natin nung last Halloween. Kenny, ang solid ng episode na ito. Yan, totoo. Pang malakasan talaga. Jangmi0089, yay! Ayan, tuwa siya, no? Ayan, Glenn Martinez, grabe, kukunin ka namin. Ako, pinapaalis lang ako sa Campo Santo sa Nagkarlan. Ayan. And last, ayan, sabi ni Krios Finks, 66, there's just one concentration camp in Mount Makiling. It's the Baker Hall. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Krios Finks. So, baka yun nga, dun nga siguro galing yun. Sa mga gustong magkwento sa amin, pwede nyo rin kayong mag-iwan ng Spotify comments. Just go for the Spotify section sa ating channel and you will go, those comments will be read in a future episode. Yan. Dito na po nagtatapos ang ating kwento for our campers na feeling mo ay good job ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ang pagkainip mo at medyo feeling generous ka today. You can always send love and appreciation. We will always appreciate tips. Daanan mo lang yung PayPal account natin, earlm.work@gmail.com ang gagamitin mo. So just para sa mga nagtataka kung ano ba yung PayPal, para sa mga yan, more on sa mga people abroad. Yan. Create ka lang ng account sa PayPal and you can send money by searching for the person that you wanted to search for. At nandun yung email address natin. Yun, just by using the email address, makakapagpadala ka ng tips, ng money, ganyan. Sa mga locals naman sa Philippines, meron din po tayong GCash. Ayan. Pwede kayo magpadala if you want, diba? Hindi ako hindi dyan. And then if you would allow me, I would like to thank you publicly. Ayan, para sa mga tips na kukuha natin. Salamat pala kay Maymay, one of our campers na nagpadala din sa atin ng GCash gift. Ayan, so thank you. Di kita napasalamatan sa last episode. So, yeah, maraming salamat sa iyo. Sa mga gusto pang subscribe din, pwede rin kayo mag-check out ng ating patreon.com/campfirestories. It's one of the avenues and channels that you can support the podcast. Ayun. And lastly, TikTok and YouTube. Ayan, pwede kayo mag-subscribe dyan. You can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running here for free. Yan. Wala namang bayad yung pag-stay nyo sa huling-huli ng episode. Pero panghuli, kung may mga kwento pa kayo at gusto nyong ibahagi sa ating camp, ay pwede mo yung isend sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.